Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa pinakamakapangyarihang noble na muling nagising mula sa mahigit 800 taong pagkakatulog. Isang gabi ay kinuha ng isang grupo ng mga tao ang kabaong kung saan siya natutulog. Dinala siya ng mga ito sa isang abandonadong gusali pero nung sumapit ang kabilugan ng buwan ay bigla na lang siyang nagising. Kinaumagahan ay kaagad niyang hinanap ang alalay niyang si Frankenstein na sa kasalukuyan ay namamahala ng isang eskwelahan. Pagkadating niya sa eskwelahan nito ay naabutan niya sa gate si Shinwoo na hindi nakapasok dahil nahuli na naman ito. Napaisip naman si Shinwoo dahil hindi niya ito namumukaan at ilang sandali lang ay bigla na lang nagbukas ang gate sabay din itong nawala. Nang maramdaman ni Frankenstein na nasa labas na ng kanyang opisina ang kanyang amo ay kaagad niya itong binuksan at lumuhod bilang pagsalubong dito. Napag-usapan nila ang kasalukuyang ginagawa ni Frankenstein bilang direktor ng isang eskwelahan. Dahil sa matagal niyang pagkakatulog ay alam niyang marami na din siyang dapat matutunan sa makabagong panahon kaya gusto niya na ding mag-aral dito. Pagkadating niya sa klase na papasukan niya ay nagpakilala siyang si Cadence Itromedy Rizel at dito na din biglang napatayo si Shinwoo dahil naalala siya nito. Inakala ng kanilang guro na magkakilala silang dalawa kaya pinagtabi na lang sila dahilan para sumama kaagad ang tingin ng mga babae kay Shinwoo. Pagkadating naman sa abandonadong gusali ng dalawang miyembro ng organisasyon na kukuha sana sa kabaong na sila M21 at M24 ay nagalit sila sa nagbabantay dahil wala na dito ang pakay nila. Kaya inalam ni M24 kung nagsasabi ba ng totoo ang nagbabantay at nakita niya sa memorya nito ang isang babae na saksi. Dahil dito ay ginamit nila ito para hanapin ang babae dahil baka may alam ito kung nasaan ang hinahanap nila. Habang nasa kantin naman si Rizel o mas kilala na sa tawag na Rai kasama sila Shinwoo at Ikan ay pinagtitinginan siya dito ng mga chika babes. Ipinatikim sa kanya ni Shinwoo ang ramen kaya naging paborito niya na ito. Nang pauwi na sila ay nakarinig sila ng sigaw ng babae at kaagad itong pinuntahan ni Shinwoo. Pagkadating niya dito ay kaagad niyang tinadyakan ang halimaw na inaatake ang kaklase nilang si Yuna. Nang tumayo ang halimaw ay natakot sila at nagtakbuhan pero bago tumakbo si Rai ay naramdaman niya na may nagtatago sa pader at ito pala ay sila M21 at M24. Dahil dito ay naramdaman din kaagad ng mga ito na hindi ordinaryo si Rai. Makalipas ang ilang araw ng paghahanap nila ng kabaong ay nakita nila ulit sila Rai. Habang pinagmamasdan nila ang mga ito ay nagulat si M21 nang magkasalubong ang mga mata nila ni Rai. Biglang dumating dito ang iba nilang kasamahan na sila Jake at Marie na planong iligpit sila Shinwoo dahil nasaksihan na umano ng mga ito ang sekreto ng kanilang organisasyon. Kaya habang pauwi na sila Shinwoo ay nagulat sila nang biglang magpakita sa kanila si Jake. Dito na din sila biglang inatake ni M21 at kaagad silang nawala ng malay. Ayon kay M21 ay may isa pang kasama ang mga ito at kailangan din nila itong madakip. Habang nag-uusap si Rai at Frankenstein ay nakatanggap si Frankenstein ng text at ito pala ay galing sa cellphone ni Shinwoo na ginamit nila Jake. Balak na sanang kainin ng halimaw sila Yuna ngunit inatake ni Shinwoo ang halimaw. Katapos ay kagad silang nagtatakbo para tumakas. Mabilis namang kumilos sila Rai para puntahan ang kinaroroonan nila Shinwoo. Bagamat hindi klaro ang mensahe ay alam nila na nasa panganib ang mga ito. Nang makapasok sila Shinwoo sa elevator ay mabilis lang din silang nahabol ni Jake. Pagkadating dito ni M24 ay kasalukuyan na itong nilalabanan ni Shinwoo ngunit dahil sa laki ng agwat ng kanilang lakas ay nabugbog lang si Shinwoo. Dahil dito ay naalala muli ni M24 ang mga kasamahan nila na binugbog din dati ni Jake kaya sa galit niya ay bigla niyang nasuntok si Jake. Nalaman ito kaagad nila M21 dahilan para atakihin siya ni Marie. Pagkabangon ni Jake ay kaagad itong umatake kay M24. Ngunit nagawa pa ni M24 na mahawakan si Jake at katapos ay pinasabog niya ang kanyang sarili. Sa patuloy naman na labanan nila M21 at Marie ay nabubugbog lang dito si M21. Sinubukan pa niya na makabawi pero natalo pa din siya ni Marie. Nang ililigpit na sana siya nito ay biglang dumating dito si Frankenstein para pigilan ito. Matapos makita ni M21 si Rai ay nakaramdam ulit siya ng kakaiba dito. Sa isip-isip niya ay makakatulong sila Rai para man lang maisalba si Jake. Kaya sinabi niya kaagad sa mga ito ang kinaroroonan nila Shinwoo at plano niya ulit labanan si Marie. Ngunit hindi nasunod ang kanyang pinaplano dahil inutusan ni Rai si Frankenstein na kalabanin si Marie at gusto nito na siya ang gumabay dito papunta sa kinaroroonan nila Shinwoo. Ilang minuto lang matapos ang pagsabog ay muling bumangon si Jake at nilapitan sila Shinwoo. Biglang dumating dito sila Rai at kaagad na sinugod ni M21 si Jake ngunit nabugbog lang siya nito. Nag-umpisa ng maglaban sila Frankenstein at Marie at dahil nararamdaman na ni Marie ang lakas ni Frankenstein ay nagpasya na siya na ilabas na ang totoo niyang kapangyarihan.
Muli niyang inatake si Frankenstein hanggang sa binigyan na ni Rai ng permiso si Frankenstein na buwagin na ang selyo nito para mapalabas niya na ang tunay niyang kapangyarihan at iligpit na din ang kanyang kalaban. Kaagad naman itong sinunod ni Frankenstein at hindi makapaniwala si Marie sa ipinapakita niyang kapangyarihan. Pagkaatake niya ay wala nang nagawa pa si Marie dahilan para matalo niya ito kaagad. Matapos bugbugin ni Jake si M21 ay nilapitan naman niya si Rai. Akala niya ay natatakot na sa kanya si Rai dahil hindi ito makatingin sa kanya. Dahil dito ay pinaluhod tuloy siya ni Rai dahil sa pamamagitan umano nito ay pwede na silang magkatinginan. Hindi makapaniwala si M21 sa ginawa ni Rai kaya napaisip siya kaagad na baka si Rai ang kanilang hinahanap o ang Nobles. Sinusubukan ni Jake na makatayo at dahil nahihirapan na siya ay dito na siya nagpasya na mag-transform na din bilang halimaw. Nang aatakihin niya na si Rai ay muli siyang pinaluhod nito. Dito na din pinatulog ni Rai sila Shinwoo para hindi nila masaksihan ang mga mangyayari. Sinubukan ulit ni Jake na umatake ngunit wala pa din siyang magawa sa sobrang lakas ng kapangyarihan ni Rai. Hanggang sa gamitin na ni Rai ang sariling dugo ni Jake para iligpit na ito. Natulala na lang si M21 sa mga nasaksihan niya at dumating na din dito si Frankenstein. Dinala nila si M21 sa kanilang bahay para tanungin ito tungkol sa totoo nilang pagkatao kabilang na sila Jake at Marie dahil sa ipinakita nilang abilidad ay nagpapatunay lang ito na hindi din sila mga ordinaryong tao lang. Dito na nabanggit ni M21 na miyembro umano sila ng organisasyon na tinatawag na Union. Kabilang si M24 ay mga eksperimento lang umano sila para magsilbing alalay sa misyon nila Jake at Marie. Alam ni Frankenstein na wala nang iba pang mapupuntahan si M21 at sa ginawa niyang pagtatraidor sa organisasyon ay siguradong hahanapin siya ng mga ito para iligpit. Kaya inalok niya na lang ito na manatili na lang dito sa kanilang bahay kung gugustuhin niya at pasasalamat na lang din ito dahil sa pagliligtas niya kina Shinwoo. Pero hindi umano ito libre dahil kailangan niya ng staff para sa kanyang eskwelahan para mapanatili ang seguridad dito. Kinabukasan ay nag-umpisa na din si M21 sa kanyang trabaho. Tinanggal naman ni Rai ang mga alaala nila Shinwoo nung isang gabi at pinalitan ito ng ibang alaala. Isang araw ay biglang may pumasok na mga sasakyan sa eskwelahan. Hinahanap pala ng mga ito si Shinwoo at pagkadating dito ni M21 ay naabutan niya ang mga ito na nanggugulo na. Nag-alinlangan siya na lumapit dito hanggang sa ang matandang janitor na ang lumapit sa nanggugulo. Nang susuntukin na nito ang matanda ay biglang dumating dito si Shinwoo at sinangga ang suntok. Nagseselos pala ito kay Shinwoo matapos siyang mapagkamalan na dumidiskarte umano sa chika babes nito. Sumuntok ito ng paulit-ulit kay Shinwoo hanggang sa mapuruhan si Shinwoo. Dumating naman dito si Rai at nakipagtitigan kay M21 na parang sinusubukan niya ito kung ano ang magagawa nito sa sitwasyon. Kaya nang inawat ng matanda ang nanggugulo ay dito na lumapit si M21. Sa sobrang lakas ni M21 ay hindi nakaporma ang nanggugulo at dahil sa takot nito matapos itong balaan ni M21 ay kaagad silang umalis. Isang araw nang isasara na ni M21 ang gate ay dumating dito sila Regis at Sierra. Nang magkatinginan sila ni Regis ay naramdaman niya na may pagkakahawig ang mga mata nito kay Rai. Nagpasama sa kanya ang mga ito papunta kay Frankenstein at nakilala kaagad ni Frankenstein ang lahi ng mga ito. Dahil hindi kilala nila Regis si Frankenstein ay ginamitan ito ni Regis ng kanyang kapangyarihan na katulad kay Rai at sinabihan nito na gusto nilang mag-aral sa eskwelahan. Akala ni Regis ay gumana kay Frankenstein ang ginawa niya at para hindi ito mapansin ni Regis ay nagkunwari na lang si Frankenstein na tumalab ito sa kanya at sinunod ang sinabi ni Regis. Kagad namang ipinaalam ni Frankenstein kay Rai ang tungkol kay Regis at Sierra. Nang ipinakilala na sila sa buong klase ay naramdaman kaagad ni Regis ang malakas na aura na pumapalibot kay Rai. Dahil si Shinwoo na naman ang naatasan na tumulong sa bagong lipat ng mga estudyante ay sama-sama na naman silang kumain. Nang pauwi na si Frankenstein ay nakita niya si M21 na naghihintay sa kanya. Habang nasa biyahe ay pinag-usapan nila ang tungkol kay Regis at Sierra at pati na rin sa Nobles. Ayon kay M21 ay itong Nobles umano ang hinahanap ng organisasyon na Union. Dahil mayroon umano itong napakalakas na kapangyarihan na hindi kayang tapatan ng siyensya ng organisasyon. Ngunit dahil sa mababang antas lang sila na tauhan ng organisasyon ay wala na silang alam na iba pang detalye tungkol sa Nobles. Kaya naikwento na din ni Frankenstein ang ibang impormasyon na nalalaman niya tungkol sa lahi nila Rai. Pagkadating nila ng bahay ay naabutan nila sila Rai na kumakain. Dahil dito ay nalaman nila Shinwoo na dito din pala nakatira si M21. At dahil wala pang matutuluyan sila Regis at Sierra ay iminungkahi ni Shinwoo na pwede din umano silang makitira muna dito katulad kay M21. Wala nang nagawa pa dito si Frankenstein dahil wala naman itong problema sa kanyang amo.
Makalipas ang ilang oras at habang naguhugas sila Frankenstein ay pumasok dito si Sierra para sana tumulong. Dito niya na nakita ang tato sa kamay ni M21 kaya kinabukasan ay ipinaalam niya ito kaagad kay Regis. Naniniwala siya na ito ang simbolo ng organisasyon na Union sa mga modified human na likha ng mga ito. May hinala sila na may kinalaman si M21 sa pagkakawala ng kabaong at sa mga natuklasan nila kaya gusto nila itong makumpirma. Pagsapit ng hapon at nang pauwi na sana si M21 ay sinalubong siya dito ni Regis. Tinanong siya nito kung ano umano ang pakay niya sa pakikisalamuha sa mga tao. Dahil alam na din ni Regis na isa siyang modified human ay sinabi na din nito na hindi umano nito gusto ang mga katulad niya na inabandona ang pagiging tao para lang magkaroon ng kapangyarihan. Habang naglalakad naman pauwi sila Rai ay sinalubong sila ng 4 na lalaki na kaaway ni Shinwoo. Sa patuloy na pag-uusap nila M21 at Regis ay nalaman ni M21 na hinahanap din nila Regis ang kabaong. Nang sinabi niya na patay na ang nagnakaw ng kabaong ay dito na siya nito ginamitan ng mind control pero hindi ito tumalab sa kanya. Naglaban silang dalawa hanggang sa biglang kinausap ni Sierra si Regis para ipaalam sa kanya ang sitwasyon nito. Nilabanan na mag-isa ni Shinwoo ang mga lalaking nakaaway niya. Pagkadating nila Regis ay sasali sana siya sa labanan ngunit pinigilan siya ni M21. Nagulat siya sa ginagawa ni Shinwoo na binubugbog lang nito ang mga kalaban niya. Nang maglabas na ng baril ang isa sa mga ito ay dito na nakialam si M21 at inawat sila sabay nagsialisan ang mga ito. Naatasan naman ng Union ang kanilang Special Forces team na tinatawag na DA5 sa pamumuno ni Kranz para ipagpatuloy ang misyon nila Jake at Marie. Sa pag-iimbestiga ni Tao ay minabuti nila na hanapin muna sila M21 o M24 dahil ang mga ito ang nakasama nila Jake. Makalipas lang din ng ilang araw ay may nakuha kaagad si Tao na impormasyon sa kinaroroonan ni M21. Dahil dito ay naatasan ni Kranz sila Hammer at Shark na puntahan si M21. Kaya isang gabi nang pauwi na si M21 ay sinalubong siya nila Shark at Hammer. Inimbitahan siya ng mga ito na sumama ngunit tinanggihan niya ito kaagad. Dito na ininsulto ni Shark si M24 kaya nagalit dito si M21 at kaagad na sinugod si Shark. Naglaban silang dalawa ngunit hindi makasabay si M21 sa bilis ni Shark. Dumating dito sila Regis at Sierra at dahil alam ni Regis na mga modified human din sila Shark ay ininsulto niya ang mga ito. Sa galit ni Shark ay hindi na ito nakapagpigil pa kaya inatake nito si Regis ngunit pumagitna naman si M21 dahilan para siya ang mapuruhan. Biglang dumating dito si Kranz at nakilala ito kaagad ni M21. Sinubukan pa ni Regis na mangialam sa mga ito ngunit para hindi na madamay pa sa sitwasyon ni M21 ang mga ito ay napilitan na lang si M21 na sumama kina Kranz. At sa isip-isip niya ay pagkakataon niya din umano ito para malaman ang tungkol sa iba nilang kasama na katulad din sa kanila ni M24. Pagka-uwi nila Regis ay nalaman din kaagad ni Frankenstein ang nangyari kay M21. Kaya naalala nito muli ang mga sinabi dati ni M21 tungkol sa Union at sa paghahanap ng mga ito sa kabaong. Kinabukasan ng umaga ay sinimulan na nila Kranz na kumuha ng impormasyon kay M21. Base sa mga tanong ng mga ito ay napansin ni M21 na parang hindi pa alam ng mga ito ang kanyang pagtatraidor sa organisasyon at akala ng mga ito ay nasa misyon pa siya kaya gusto niya itong samantalahin para makipagpalitan ng impormasyon. Sinabihan niya ang mga ito na magbibigay lang siya ng impormasyon kung may kapalit ito na impormasyon din tungkol sa mga kasamahan niya. Ngunit ayon kay Kranz ay wala umano silang alam na kahit anong impormasyon tungkol sa mga katulad niya. Dahil dito ay kinausap niya si Tao na ihakang data sa mga eksperimento ng Union. Pagsapit ng hapon ay natanong ni Tao si Takeo kung bakit ito napunta sa Union. Dito lang nalaman ni Tao na may kapatid pala ito na ginawang hostage ng Union para mapilitan itong manatili sa organisasyon. Isang gabi habang inaayos ni Ikan ang security system na pinapaayos ng kanyang tiyo ay napasok ito ng isang hacker. Ito pala ay si Tao at dahil palaban di si Ikan ay hindi niya ito inatrasan. Hanggang sa aksidenteng matanggal ni Shinwoo ang cord ng laptop kaya nagtaka si Tao na napahinto si Ikan. Dito na din sila nagkaroon ng kontak sa isa't isa kaya isang araw ay nagpasya sila na magkita. Nakita naman nila Shinwoo at Sierra si Takeo na hinihinga ng pera ng dalawang kalalakihan. Kaya lumapit dito si Shinwoo para tulungan si Takeo at dito na sila nagkakilala. Isang gabi ay hindi na makapaghintay si Shark sa hinihingi nilang impormasyon kay M21 ngunit hindi pa din ito nagsasalita dahil hindi pa nito nakukuha ang impormasyon na hinihingi din nito. Ilang sandali lang ay pumasok dito sila Tao at pinigilan ni Takeo si Shark. Dito na sila nagkasagutang dalawa kaya nabanggit na din ni Shark na niligpit niya din umano ang mga hindi iniligpit ni Takeo sa dati nilang mga misyon.
Nabanggit din nito na baka niligpit na din ng organisasyon ang kanyang kapatid kaya dito na nagalit si Takeo at tinutukan ng baril si Shark pero naawat siya ni Tao. Isang araw habang pauwi na sila Regis ay napansin niya na may taong nakamatsyag sa kanya mula sa taas ng gusali at ito pala ay sila Shark at Hammer. Kaya iniwan niya sila Shino at hinarap ang mga ito sa plaza. Naglaban sila ni Shark hanggang sa mapagtanto ni Shark na hindi siya basta-basta. Dahil dito ay may nilunok na si Shark na gamot na nagpabago ng katawan nito. Nang magpatuloy ang kanilang labanan ay mas lumakas at bumilis pa si Shark. Dito na din inilabas ni Regis ang totoo niyang lakas at inatake si Shark mula sa likod na hindi na nito nagawa pang iwasan sa sobrang bilis. Ngunit napatigil na lang bigla si Regis nang makita niyang walang malay sila Shino at Ikan katabi si Hammer. Dahil dito ay wala na siyang nagawa kundi sumunod na lang sa gusto ng mga ito. Kaya pagkadating nila Kranz kasama si M21 ay nakita nila sila Regis na pare-parehong walang malay. Naramdaman naman kaagad ni Sierra na may masamang nangyari kay Regis dahil sa mental connection nilang dalawa. Katapos niyang sabihin kina Frankenstein ang tungkol kay Regis ay umalis siya kaagad para hanapin ito. Dahil na rin sa ang pagkakaalam ni Frankenstein ay magkakasama dapat sila Regis, Shino at Ikan papunta dito ay naisip din niya kaagad na nadamay din ang mga ito. Kaagad namang nahanap ni Sierra ang kinaroroonan ni Regis at pati sila Rai at Frankenstein ay kumilos na din. Nang magising na sila Shino ay hindi sila makapaniwala ni Ikan na andito din sila Takeo at Tao. Matapos tadyakan ni Shark si Ikan ay dito na din nila napansin si M21. Kaya tinanong nila ito kung bakit ito nandito at kung bakit sinasabi nila Shark na siya din ang dahilan kung bakit sila naririto ngunit hindi sila sinasagot nito. Dahil sa hindi pa rin nagsasalita si M21 tungkol sa impormasyon na hinihingi nila ay susubukan na sana ni Shark na iligpit si Ikan. Humarang naman kaagad si Regis at siya na ang binugbog ni Shark. Nang maubos na ang pagkain ni Hammer ay nagpaalam ito na kukuha muna ng pagkain. Pabalik na sana ito nang makita niya si Sierra na papasok ng gusali at hinarang niya ito dahil alam niyang hindi ito ordinaryong tao lang. Naglaban silang dalawa hanggang sa madaganan si Hammer ng mga gumuhong pader mula mismo sa kanyang pagpapasabog. Kaya nagpatuloy muli sa paglalakad si Sierra para hanapin si Regis. Pagkapasok niya sa isang bodega ay nagpakita ulit dito si Hammer na gumamit na din ng gamot. Naglaban ulit silang dalawa ngunit hindi makatama si Hammer kay Sierra. Dito na inilabas ni Sierra ang kanyang soul weapon na Death Side at isang atake lang niya nito si Hammer. Pagkadating naman dito nila Rai at Frankenstein ay sinalubong sila ni Takeo. Pinauna ni Frankenstein si Rai at naglaban silang dalawa ni Takeo. Ilang sandali lang ay uminom na din ng gamot si Takeo para makasabay siya kay Frankenstein. Pero dahil naman sa hindi pa mapalabas ni Frankenstein ang totoo niyang lakas sa kadahilanang hindi pa siya binibigyan ng permiso ni Rai kaya natatalo pa siya sa pabilisan. Bago ipaputok ni Takeo ang kanyang baril ay sinabi niya na isusunod niya umanong ililigpit si Rai kaya dito na nagalit si Frankenstein at inilabas ang totoo niyang lakas. Sa bilis ng mga atake ni Frankenstein ay hindi ito maiwasan ni Takeo pero tinitiis niya pa din ang mga ito. Sinusubukan niyang makaatake ngunit hindi niya ito magawa hanggang sa matalo na siya. Ililigpit na sana siya ni Frankenstein nang dumating naman dito si Sierra kaya nakiusap siya dito na iligtas sila Shino. At dahil dito ay hindi na tinuloy ni Frankenstein ang pagligpit sa kanya. Sa patuloy na pambubugbog ni Shark kina Shino ay hindi na kinaya ni M21 ang kanyang konsensya kaya napilitan itong atakihin si Shark. Ngunit sa agwat ng lakas nilang dalawa ay nabugbog lang siya. Dito na nagawang sirain ni Regis ang posas niya at kaagad na inatake si Shark. Pagkabangon ni Shark ay uminom ito kaagad ng gamot ngunit wala pa din itong magawa sa lakas ni Regis kaya nabubugbog pa rin siya. Dito na sumali si Kranz at kaagad ding uminom ng gamot. Pagkatayo ni Shark ay bigla siyang inatake ni Kranz na ikinagulat nilang lahat. Dito na sinabi ni Kranz na hindi umano ginawa ang gamot para sila mapalakas kundi para umano ito mas lumakas pa siya sa pamamagitan ng paghigop niya ng lakas nila habang ginagamit nila ang gamot. Katapos niyang mahigop lahat ng lakas ni Shark ay sinugod siya kaagad ni Regis ngunit sa sobrang bilis niya ay hindi makatama si Regis. Ginamit ni Regis ang isang pinakamalakas niyang atake ngunit hindi man lang ito ininda ni Kranz at sinuntok nito si Regis na kaagad namang nawala ng malay. Dumating naman dito si Rai at tinanong siya ni Kranz kung siya ba umano ang nilabanan ng iba nitong kasama. Pero sa isang salita lang niya ay kaagad itong napaluhod. Nagawa nito na makawala sa kapangyarihan niya at kaagad siyang inatake ngunit nasanggalang niya ito at sa isang salita lang niya ay kaagad itong tumilapon. Dito na nito inutusan si Tao na gamitin ang gamot para mahigop niya na din umano ang lakas galing dito. Habang papalapit si Tao kay Kranz ay sinusubukan naman siyang kumbinsihin ni Ikan na hindi sumunod kay Kranz.
Nagalit naman si Kranz kay Ikan at katapos niya umanong mahigop ang lakas ni Tao ay si Ikan kaagad ang una niyang ililigpit. Dito na nagbago ang isip ni Tao at biglang inatake si Kranz. Kaagad naman siyang nahawakan ni Kranz at nang susubukan na siyang suntukin nito ay pinahinto naman ito ni Rai na kaagad na nigas dahilan para makawala siya. Para sa gagawing atake ni Rai ay bigla namang may naglitawan na mga dugo. Nagulat si Regis nang makita niya ito dahil iilan lang umano ang may kakayahang makakontrol ng dugo na tinatawag na blood field. Patuloy na umatake si Kranz hanggang sa makulong ito sa dugo at ito na ang tumapos sa kanyang buhay. Nagising si Takeo sa bahay ni Frankenstein at nakita niya din dito si M21 pati sila Shinu at Ikon. Kinagabihan habang iniisip ni M21 ang mga nangyari ay pakiramdam niya na napakahina niya dahil bukod sa wala siyang nakuhang impormasyon tungkol sa mga dati niyang kasamahan ay nilagay pa niya sa panganib sila Shinu. Dumating dito si Rai at sinabihan siya na hindi siya mahina dahil nararamdaman umano nito ang matinding kapangyarihan sa loob ng katawan niya. Sinubukan itong palabasin ni Rai gamit ang dugo niya. Bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang katawan at nagbago na din ang anyo niya. Makalipas lang ang ilang segundo ay muli siyang bumalik sa normal at sinabihan siya ni Rai na yun umano ang totoo niyang anyo. Pinag-usapan naman nila Takeo at Tao ang ginawa ni Kranz kay Shark at tungkol sa pandagdag na lakas lang pala sila para kay Kranz. Napatanong si Takeo kung posible ba na makawala sila sa Union. Ayon naman kay Tao ay sinilip niya ang server ng organisasyon at nakalagay na sa datos dito na patay na sila pareho dahil sa misyon. Dito na sinabi ni Tao ang totoo kay Takeo na wala umano siyang kapatid. Nagalit si Takeo nang marinig ito at ayon kay Tao ay sinubukan niya na umanong hanapin sa server ng organisasyon ang impormasyon tungkol sa kapatid niya ngunit isa lang umano itong peke na record at ang hospital na nakalagay dito kung saan nananatili umano ang sinasabing kapatid niya ay hindi totoo. Dagdag pa ni Tao ay minanipula lang umano ng organisasyon ang kanyang memorya. Nagpasya silang dalawa na umalis na ng bahay dahil baka maging pabigat lang umano sila kung mananatili pa sila. Dito na din sinabi ni Tao kay M21 na sinubukan niya na umanong kunin ang impormasyon tungkol sa mga kasamahan niya ngunit sinira na umano ng organisasyon ang mga ito at sinubukan niya itong ibalik ngunit nabigo pa rin siya. Nang paalis na sila ay pinigilan sila ni M21 at nakiusap ito kay Frankenstein na kung pwede ay manatili na lang din dito sa bahay ang mga ito. Hindi naman ito naging problema para kay Frankenstein basta sasang-ayon din si Rai. Dahil dito ay ginawa na din sila ni Frankenstein na tagabantay sa eskwelahan. Isang gabi ay napagdesisyonan nilang baguhin ang memorya nila Shinu at Ikan tungkol sa nakaraang labanan. Pagkadating nila Shinu sa bahay ay kaagad itong ipinaalam ni Frankenstein sa kanilang dalawa. Hindi naniniwala sila Shinu na kaya nila itong gawin at dito na rin inamin ni Frankenstein na ginawa na nila ito dati sa kanila katapos kalabanin sila Jake at Marie. Hindi ito matanggap nila Shinu at alam naman umano nila na hindi ordinaryo lahat ng naninirahan sa bahay at alam din nilang hindi ito pwedeng malaman ng publiko. Ayon kay Regis ay para naman umano ito sa kaligtasan nila para masiguradong hindi malalaman ng mga tao na may mga nilalang na katulad sa kanila. At dagdag pa ni M21 na ito din umano ang ginagawa ng organisasyon na gumawa sa kanila. Pero ang mas malala umano sa organisasyon ay hindi memorya ang buburahin kundi ang tao na mismo na nakasaksi sa kanilang kakayahan at kasama din na ililigpit ang buong pamilya nito. Sa huli ay wala na ding nagawa sila Shinu kundi pumayag na lang. Isang araw ay may kauri na naman nila Rai ang napadaan sa eskwelahan at kaagad nila itong naramdaman. Dahil hindi ito kilala nila M21 ay hinarang nila ito na akala nila ay magulang lang ng isang estudyante. Dito na inilabas ng matandang ito ang totoo niyang aura na kaagad ikinagulat nilang tatlo. Biglang dumating dito sila Regis at Sierra para salubungin ang matandang ito na pinuno pala ng angkan nila Regis na si Gedgetel. Dumating din dito si Frankenstein na ikinagulat naman ni Gedgetel. Pinulong naman ang kasalukuyang namumuno sa mga noble na si Rascrea ang mga pinuno ng iba't ibang angkan na sila Carias, Rosaria, Rayjack, Ludis at Kay. Pinag-usapan nila ang tungkol sa pag-alis ni Gedgetel at nakarating na din sa kanila ang balitang nakaharap na umano nila Regis ang laman ng kabaong. Itinuturing nilang lahat na isang traidor ang laman ng kabaong o si Rai. Isinama naman ni Frankenstein si Gedgetel sa kanyang bahay. Kahit na idineklara ng traidor si Rai sa mga noble ay mataas pa rin ang respeto ni Gedgetel sa kanya bilang may mataas na antas sa kanilang lahi. Ayon kay Rai ay simula nang dumating sila Regis at Sierra ay alam niya na pinaghahanap siya ng mga noble. Ikwento din ni Gedgetel ang mga pagbabago sa kanilang lugar na tinatawag na Lukdania simula nang pumanaw ang dating namumuno at napalitan ng anak nitong si Rascrea. Pinagbibintangan ni Rascrea si Rai na dahilan umano ng pagkamatay ng kanyang ama kaya tinuring na siyang traidor.
Gusto sana ni Gedgetel na sumama si Rai sa kanyang pagbalik sa Lukdania para mapatunayan niya dito ang kanyang pagka-inosente. Ngunit ayon naman kay Rai ay mananatili muna siya dito. Nag-usap-usap naman sila rehis tungkol sa nangyari sa eskwelahan. Ipinaliwanag nila ang tungkol sa mga angka ng mga noble at natanong naman nila tao kung ano ang koneksyon ni Frankenstein sa kanila. Ayon kay Rehis ay nagulat din sila na magkakilala pala si Gedgetel at Frankenstein. Hindi sila sigurado ni Sierra kung ano talaga si Frankenstein at mas nahihiwagaan pa umano sila dito kaysa kay Rai. Ipinakita dito ang nakaraan ni Frankenstein bago pa siya magsilbi kay Rai. Dati siyang binansagan na noble hunter dahil sa dami na ng mga noble ang kanyang nailigpit. Pinuntahan naman nila Gedgetel kasama ang isa pang clan leader na si Regar ang namumuno sa panahong ito na ama ni Rascrea para magbigay ng impormasyon tungkol kay Frankenstein. Ayon kay Gedgetel ay isa umanong tao si Frankenstein ngunit hindi nila matukoy kung saan nanggagaling ang malakas na kapangyarihan nito. Inutusan naman sila ng kanilang pinuno na hanapin si Frankenstein at kakausapin niya umano ito. Inumpisahan nila kaagad ang pagdakip kay Frankenstein kasama ang iba pang noble. Unang naglaban sina Frankenstein at Regar at ginamit na ni Regar ang kanyang soul weapon. Inilabas naman ni Frankenstein ang kanyang sandata na tinatawag niyang Dark Spear. Habang naglalaban sila ay dito na rin sinabi ni Frankenstein ang kanyang dahilan bakit siya may galit sa mga noble. Sinasamantala umano ng ibang noble ang kanilang kakayahan para paglaruan ang mga tao. Sa lakas ng kapangyarihan na nilalabas ni Frankenstein ay hindi niya na ito makontrol at unti-unting nilalamon ang buo niyang katawan. Dito na inilabas ni Gedgetel ang kanyang soul weapon at sabay nilang inatake si Frankenstein. Katapos ng atake na ito ay nakatakas naman si Frankenstein. Napadpad siya sa isang mansyon at dito niya unang nakita si Rai. Nagpanggap naman siya dito na bago umano siyang katulong ngunit hindi niya alam na ito pala ang mismong may-ari ng mansyon. Biglang dumating sila Gedgetel at Regar at ipinaalam kay Rai ang sitwasyon at ang intensyon nilang dakpin at dalhin si Frankenstein sa kanilang pinuno. Nagulat si Frankenstein nang biglang sabihin ni Rai na tauhan niya umano si Frankenstein at nagtatrabaho sa mansyon niya sabay binago ang kasuotan nito. At sabihin na lang umano nila Gedgetel sa pinuno na hindi siya pumapayag na dalhin si Frankenstein. Kaagad namang umalis dito sila Gedgetel matapos marinig ang mga sinabi ni Rai. Makalipas ang 5 taon na pananatili ni Frankenstein sa mansyon ni Rai ay sinabi ni Gedgetel kay Rai na hindi pa rin umano siya nagtitiwala kay Frankenstein. Dagdag pa niya na delikado pa rin umano ang pananatili nito sa mansyon dahil na rin sa mga napaslang nitong ibang noble dati. Hinikayat ni Gedgetel si Rai na iharap na si Frankenstein sa kanilang pinuno baka mabago umano ang tingin ng ibang noble dito kung ipakita ni Frankenstein na sumusunod siya. Isang araw ay pinaunlakan ni Frankenstein ang imbitasyon sa kanya na bisitahin ang pinuno ng mga noble. Napag-usapan nilang dalawa si Rai at ayon sa pinuno ay naiinggit siya kay Frankenstein dahil nakakasama nito si Rai samantalang ilang beses niya na umanong inalok si Rai na iwan na ang mansyon at manirahan kasama siya ngunit ayaw talaga nito. Nabanggit din ng pinuno ang tungkulin ni Rai sa kanilang lahi at kung gaano din ito kaimportante bilang kasangga niya sa pamumuno at sa pagprotekta sa mga noble. Dagdag pa niya na parang isang dekorasyon lang siya sa trono kung wala si Rai. Sa huli ay nagustuhan din ng pinuno si Frankenstein at pinagkatiwalaan ito ng mangalaga kay Rai. Ngunit karamihan sa mga noble ay hindi sang-ayon sa naging desisyon ng kanilang pinuno. Sinabi naman ng pinuno na baka isagawa na ni Rai at Frankenstein ang blood pact. Ayon naman sa isang clan leader na si Urukai ay delikado umano na panatilihin si Frankenstein sa tabi ni Rai. Dagdag pa ni Gedgetel na baka ituring pangkaaway ng ibang noble si Rai maging ang iba ding noble na ang tingin na sa kanya ay isang Diyos. Ayon sa pinuno ay hindi niya umano gustong hadlangan kung ito ang magpapasaya kay Rai at depende pa rin ito kung gusto nilang pareho na isagawa ang blood pact. Bumalik uli si Frankenstein dahil ginagawa na siyang mensahero ng pinuno sa mga gusto nitong sabihin para kay Rai. Nagkita sila ni Gedgetel at pinaalalahanan ulit nito si Frankenstein na hindi gumawa ng problema kay Rai dahil nakasalalay umano ang buhay ni Rai para lang siya mapanatili sa mansyon. Dumating naman dito si Urukai at hinamon si Frankenstein na makipag-sparring sa kanya. Tinanggap naman ito ni Frankenstein at kaagad silang nag-umpisa. Sa una ay hindi makasabay si Frankenstein sa lakas ni Urukai kaya ginamit niya na ang kanyang Dark Spear. Napansin naman ni Regar na nagpipigil pa si Frankenstein sa paggamit ng Dark Spear dahil baka hindi niya na naman ito makontrol ulit. Habang si Urukai naman ay nanggigigil sa galit kay Frankenstein. Hindi niya matanggap na posibleng magsagawa ng blood pact si Rai at ang isang taong kagaya ni Frankenstein. Samantalang sila mismo na mga noble ay hindi pinapayagan na lumapit kay Rai. Dagdag pa niya na hindi umano siya kailangan ni Rai at hindi umano nito kailangan ng kasama.
Nang marinig ito ni Frankenstein ay dito na siya nagalit dahil hindi umano alam nila Urukay ang totoong nararamdaman ni Rai. Sa galit niya ay hindi na siya nakapagpigil pa na ilabas ang matindi niyang kapangyarihan at nilamon na siya nito. Sa patuloy ng kanilang labanan ay natamaan ang isang mata ni Urukay at dito na pumagitna sila Gedgetel at Regar para pigilan na sila. Nang magwala ulit si Frankenstein ay dumating naman si Rai at ang kanilang pinuno. Lumapit si Rai kay Frankenstein pero inatake siya nito. Ginamit niya ang blood field at napigilan ang sumunod na atake nito. Dito niya na isinagawa ang blood pack kay Frankenstein kaya kaagad itong kumalma at nawalan ng malay. Nang magising na si Frankenstein ay nasa mansyon na siya at kaagad ding nagtungo kay Rai. Humingi si Rai ng tsaa at para makumpleto ang blood pack nilang dalawa ay nilagyan ni Frankenstein ng kanyang dugo ang tsaa para mainom ito ni Rai bilang pagtanggap niya sa kasunduan na ito. Sinabi ni Gedgetel kay Frankenstein na sana napigilan niya ang blood pack nila ni Rai. Dagdag pa niya na maganda sana kung sasama sa kanya si Rai pagbalik niya sa Lukdania at kung mapatunayan nito na hindi siya ang pumatay sa dating pinuno ay pwede siya ulit manirahan dito. Ngunit sinagot naman ito ni Frankenstein na hindi umano ito ang gusto ni Rai. Masaya na umano si Rai sa kasalukuyan niyang pamumuhay kasama ang mga nakapalibot sa kanya. Makalipas ang ilang oras ay nagpaalam na si Gedgetel para bumalik ng Lukdania. Gusto niya na manatili muna sila Rehis at Sierra dito at gawin ang gusto nilang klase na pamumuhay. Pagkadating niya sa Lukdania ay nagsinungaling siya kay Rascrea at sa ibang clan leader at sinabi na nagkamali lang umano sila Rehis at Sierra sa ibinigay nilang impormasyon. Gusto ni Rascrea na basahin ang memorya ni Gedgetel ngunit dahil hindi ito madali kaya memorya na lang umano ni Sierra na isa na ding clan leader ang babasahin niya. Inutusan niya si Rayjack na sunduin si Sierra at ikulong naman si Gedgetel. Biglang pumasok si Rael na kapatid ni Rayjack at nagpresenta na siya na lang umano ang susundo kay Sierra. May gusto ito kay Sierra kaya gusto nitong siya ang sumundo dito at pumayag naman dito si Rascrea. Inumpisahan kaagad ni Rael ang kanyang misyon at nagtungo sa eskwelahan. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan na kaagad naramdaman nila Rai. Pagkababa niya ay sinalubong siya nila Takeo at kaagad niyang inatake si M21. Dumating naman si Rehis at Sierra at tinanong si Rael kung ano umano ang ginagawa niya dito. Ngunit si Sierra lang ang kinakausap ni Rael at sa inis nito kay Rehis ay bigla niya itong inatake. Sa utos ni Sierra ay binitawan niya din si Rehis at inalok uli si Sierra na sumama sa kanya pabalik ng Lukdania. Tinanggihan ito ni Sierra at pinapaalis na si Rael at kaagad naman itong sumunod sa kanya pero babalik umano ito. Pinag-usapan nila sa bahay ang mga nangyari sa eskwelahan. Sinabi ni Rehis kay Frankenstein at Rai ang pakay ni Rael na sunduin si Sierra pabalik ng Lukdania. Hindi nila akalain na nakalabas na pala ito simula nang ikulong ito ni Rayjack noong wasakin nito ang lugar nila Sierra matapos itong magwala dahil sa pagtanggi ni Sierra na maging kasintahan nito. Katapos ineksamin ni Frankenstein ang katawan nila Takeo at Tao ay natanong naman ng mga ito ang kalagayan ni M21. Ayon kay Frankenstein ay gagaling na umano ito dahil sa mabilis na paghilom ng sugat nito. Sa isip-isip ni Frankenstein ay dahil siguro ito sa napalabas ni Rai ang totoong kapangyarihan ni M21 noong isang gabi. Dismayado naman sa kanilang sarili sila Takeo at Tao sa nangyari kay M21 dahil wala silang nagawa matapos itong atakihin ni Rael. Dahil dito ay nakiusap silang dalawa kay Frankenstein na tulungan sila na mas lumakas pa. Sa kaalaman at pasilidad ni Frankenstein ay alam nila na kaya itong gawin ni Frankenstein sa kanila. Napag-usapan nila Rehis at Sierra si Rael at ang inaasal nito na hindi matanggap ni Rehis. Alam ni Rehis na isa din sa rason kaya gusto nito na makuha si Sierra ay dahil ito na ang susunod na clan leader at iniisip nito na mapapasakamay din nito ang pamumuno sa clan nila Sierra dahil si Sierra ang kasalukuyang clan leader ng kanilang angkan. Naalala naman ni Sierra ang sinabi ni Rael bago ito umalis nung isang araw kaya sinabi niya kay Rehis na wag itong mag-alala sa kanya at matulog na umano ito. Umalis ng bahay si Sierra at naramdaman ito ni Rai. Lalabas sana si Rai para sundan si Sierra ngunit nag-aabang na pala si Frankenstein sa labas at sinabi nito kay Rai na siya na umano ang bahala dito. Bago ito umalis ay binigyan niya ng permiso si Frankenstein na alisin na ang selyo na nagpipigil sa kapangyarihan nito. Pagkadating ni Sierra kay Rael ay tinanong niya kaagad ito kung ano ang ibig sabihin ng sinabi nito na ayaw umano nito na malungkot siya. Ayon kay Rael ay gusto lang umano niya na ang nararamdaman niya ang magtulak kay Sierra na gumawa ng aksyon. Gusto niya ding mailayo si Sierra kay Rehis at sa mga nakakadiri umanong mga tao. Hindi nagustuhan ni Sierra ang mga sinabi ni Rael tungkol sa mga tao at nilinaw kay Rael na hindi niya umano ipagpapalit ang mga tao para sumama sa kanya. Nagalit naman si Rael ngunit bigla namang umatake si Frankenstein.
Naglaban silang dalawa at dahil hindi kilala ni Rael si Frankenstein ay nagugulat ito sa bilis ng mga atake nito sa kanya hanggang sa masugatan siya nito. Dito niya na inilabas ang kanyang soul weapon na Grandia. Kahit na hindi pa siya isang clan leader ay may sarili na siyang soul weapon. Kaagad nitong inatake si Frankenstein at nasugatan niya ito ngunit pinagtawanan lang ito ni Frankenstein. Dito na muling inilabas ni Frankenstein ang kanyang Dark Spear. Ipinagpatuloy nila ang kanilang labanan at sa lakas ng kanilang mga atake ay nararamdaman ang mga yanig nito sa bahay ni Frankenstein. Dumating dito si Regis at nakiusap si Sierra dito na tulungan siya para pahintuin ang labanan ng dalawa. Nang magawa niya ito ay sinabihan niya si Rael na umalis na. Dito na inilabas ni Rael ang kautusan mula mismo sa kanilang pinuno dahilan para mapaluhod kaagad sila Sierra at Regis. Gusto ding sumama ni Regis sa pagbalik sa Lucdonia ngunit ayaw ito ni Rael at sinabi din nito kay Regis ang kalagayan ni Gedgetel. Pagbalik ni Frankenstein sa bahay ay sinabi niya kaagad kay Rai na utos umano ng pinuno ng mga noble na pabalikin si Sierra at ang kasalukuyan ding sitwasyon ni Gedgetel. May kutob siya na hindi sinabi ni Gedgetel sa pinuno ang totoo tungkol kay Rai. Dahil dito ay nagdesisyon na si Rai na bumalik ng Lucdonia. Pagkadating naman nila Rael at Sierra sa Lucdonia ay tinanong kaagad ni Rascrea si Sierra tungkol sa kung totoo bang nakaharap na nila si Rai. Tumangging magsalita si Sierra kaya ginamitan niya ito ng kanyang kapangyarihan para malaman niya ang totoo. Dahil naaawa si Rael sa kalagayan ni Sierra ay sinabi nito kay Rascrea na wala siyang nakaharap na noble at tanging makapangyarihang tao lang ang kanyang nakaharap. Nang magsalita na si Carias ay dito lang itinigil ni Rascrea ang ginagawa niya kay Sierra. Inutusan ni Rascrea si Carias na ilagay sa kulungan si Sierra at inutusan din niya si Rayjack na tanungin ulit si Gedgetel. Nagsimula naman ng bumiyahe sila Rai, Frankenstein at Regis patungo sa Lucdonia. Pero bago pa sila umalis ay may ibinigay si Frankenstein kina Takeo na gamot na tinatawag niyang Tito para mapalakas ang kanilang kapangyarihan. Magagamit umano nila ito kung sakali mang sumalakay ulit ang mga taga-Union habang wala sila ni Rai. Nag-usap-usap naman ang ibang clan leader tungkol sa pagkakakulong nila Gedgetel at Sierra. Nagtataka sila kung bakit hindi nagsasalita ang mga ito gayong imposible naman umano na traidorin nila si Rascrea. Biglang may dumating dito para ipaalam sa kanila na may isa umanong eroplano na galing sa mundo ng mga tao ang bumagsak sa baybayin malapit sa Lucdonia. Pero hindi pa matukoy kung sino ang sakay nito at tanging mga wasak na parte ng eroplano lang ang naabutan dito. Habang sila Rai naman ay naglalakad na patungo sa kanyang mansyon. Pagkapasok ni Rai ng mansyon ay may naramdaman siyang aura at sinabihan ni Frankenstein si Regis na manatili sa baba. Nang buksan ni Rai ang isang silid ay nakita nila dito ang soul weapon ng pinuno na tinatawag na Ragnarok. Naramdaman naman ni Regis na mayroong mga noble ang nasa kagubatan malapit sa mansyon at tiningnan niya ito. Nilabanan niya ang mga ito ngunit dahil sa dami nila ay hindi niya ito kinaya at nagawa ng mga ito na palibutan siya. Bigla namang natamaan ang iba sa mga ito galing sa putok ng baril at nakarinig sila na may nagsalita. Nagpakilala ang mga ito na RK4 at ito pala ay sila M21, Takeo at Tao. Mabilis nilang natalo ang mga noble at hindi naman makapaniwala si Regis na nandito din sa Lucdonia ang mga ito. Pagkadating nila ng bahay ay ipinaliwanag nila kay Frankenstein kung bakit sila nakarating ng Lucdonia at gusto umano nilang makatulong. Sinabi ni Frankenstein sa kanilang apat na posibleng hindi maganda ang sitwasyon ngayon nila Gedgetel at Sierra. Dagdag pa ni Rai na malaki ang posibilidad na dahil ito sa pagprotekta ng mga ito sa kanya. Dahil siya ang matagal ng pinaghahanap ng mga noble sa kadahilanan na pinatay niya umano ang dating pinuno. Tinanong naman ni M21 kung isa din bang nobles si Rai na kagaya nila Regis. Sumagot dito si Frankenstein na parehong tama at mali ito. Nilinaw niya na hindi umano grupo ng nobles ang nobles. Isa umano itong walang kapantay na nilalang na malayo sa ibang nobles. At ang nobles na ito ay walang iba kundi si Rai o mas kilala dito bilang si Cadiz Itromedy Rizel. Pagkatapos nilang marinig ang lahat ng mga sinabi ni Frankenstein ay nagdesisyon sila M21 na suportahan si Rai. Para naman kay Regis na dahil umano sa pinili ng kanilang clan leader na protektahan si Rai kaya nangako din siya ng kanyang buong suporta kay Rai. Nagdesisyon si Rai na puntahan ang santuaryo na matatagpuan sa kastilyo. Nagbigay naman ng impormasyon si Ludis kay Rascrea para kumpirmahin na sila Rai nga ang sakay ng eroplanong bumagsak at kasama din sila Regis na nakalaban umano ng Central Order of Knights sa Forbidden Region. Dahil nasa Forbidden Region ang mansyon ni Rai ay inutusan ni Rascrea si Ludis na paatrasin ang mga kawal na pinadala nito dahil wala din umano silang magagawa dito. Sa aksyong ginawa ni Regis ay mas lumakas pa ang pruweba ni Rascrea na tinraidor siya ni Gedgetel kaya kailangan umano itong parusahan na tinatawag na Forced Eternal Sleep.
Nagulat ang mga clan leader at hindi sila sumang-ayon sa desisyon ni Raskrea sapagkat halos silang lahat umano ng mga clan leader ay inalagaan ni Gedgetel. Dahil dito nagdesisyon na lang si Raskrea na papipiliin niya umano si Gedgetel. Habang papunta siya kay Gedgetel ay naalala niya ang nakaraan kung saan narinig niya ang tanong ng kanyang ama kay Rai kung gusto ba umano ni Rai na maging pinuno ng mga noble. Hindi niya matanggap na sa kabila ng kanyang mga ginagawa ay mas pinipili pa ng kanyang ama si Rai kumpara sa kanya. Pagkadating niya sa kulungan ni Gedgetel ay ipinaalam niya dito ang pagbabalik ni Rai sa Lukdania. Pinapili niya ito kung sasabihin ba nito ang totoo na nagkita na sila ni Rai o tatanggapin ang kaparusahan. Wala nang nagawa si Gedgetel kundi sabihin ang totoo na nagkita sila ni Rai pero nakiusap pa din ito na parusahan pa din siya ng forced eternal sleep dahilan para mas magalit pa si Raskrea. Ipinaalam ni Raskrea sa ibang clan leader ang hatol nito kay Gedgetel at inutusan sila Rajak at Carias na sugurin sila Rai. Narinig ni Sierra ang pag-uusap ng mga kawal tungkol sa hatol ni Raskrea kay Gedgetel kaya bigla niyang sinira ang rehas gamit ang kanyang soul weapon. Nag-umpisa namang tumungo sila Rai sa santuaryo at nauna si Rehis at M21 para magsilbing pawn at ilayo ang mga bantay. Habang sila Takeo at Tao naman ay nasa likod lang nila para maging backup. Biglang sinalubong ni Rael sila Rehis at sinabi nito kay Rehis ang tungkol sa parusa kay Gedgetel. Habang tulala pa si Rehis sa kanyang narinig ay sumugod naman si Rael ngunit inatake naman siya ni M21. Katapos ay sinabihan ni M21 si Rehis na mauna na at sila na umano ang bahala kay Rael. Pero makalipas lang din ng ilang minuto ay nakita nila Carias si Rehis at susundan na sana ito ni Rajak ngunit pinigilan siya ni Carias dahil ito na umano ang bahala kay Rehis. Habang patuloy sa pakikipaglaban si M21 ay nakatago lang sa malayo sila Takeo at Tao at pinupunterya si Rael. Hanggang sa mahulog ito sa patibong ni Tao at gamit ang mga bala galing sa baril ni Takeo ay pinasabog nila ito. Dito na inilabas ni Rael ang kanyang soul weapon na nakita din nila Rai at Frankenstein. Magpapatuloy na sana sila sa paglalakad ngunit nararamdaman ni Rai na gusto ni Frankenstein na puntahan sila M21. Hirap naman si M21 na makipagsabayan kay Rael at madali na lang din itong naiiwasan ang mga bala mula kay Takeo. Nilabanan nila si Rael ng malapitan ngunit hindi sila umuubra sa lakas nito. Bigla namang dumating dito si Rajak at dumating din si Frankenstein at silang dalawa na ang naglaban. Inatake naman ni Rael sila M21 at nagawa ni Frankenstein na masangga ito ngunit siya naman ang nasugatan sa atake ni Rajak. Dahil dito ay sinugatan ni Rajak ang kanyang sarili dahil alam niyang maiiwasan sana ni Frankenstein ang kanyang atake kung hindi lang nakialam si Rael. Sa pagpapatuloy ng kanilang labanan ay nakikita ni Rael na nahihirapan na si Rajak kaya iminungkahi nito kay Rajak na ipagsama ang kanilang mga soul weapon dahil ito pala ang kaatin ng orihinal na soul weapon ng dating clan leader at ama nila na si Regar. Tinaggihan nito ni Rajak dahil naniniwala siya na may dahilan ang ama nila bakit hinati nito ang kanyang soul weapon na imbis ipamana ng buo kay Rajak bilang bagong clan leader ay mas pinili ni Regar na hatiin ito sa dalawa para magkaroon din si Rael. Nang magkaharap naman si Carias at Rehis ay gusto ni Carias na paalisin muna si Rehis sa Lukdania at bumalik na lang umano kung maayos na ang lahat. Tumanggi dito si Rehis at katulad ng kanilang clan leader ay haharapin niya din umano ang kaparusahan na ipapataw sa kanya. Kaya dito na sinabi ni Carias na kung gusto niya umanong makarating ng kastilyo ay kailangan muna niya itong lampasan. Nag-umpisang sumugod si Rehis ngunit dahil sa agwat ng kanilang lakas ay hindi niya matamaan si Carias at siya lang ang nakakatanggap ng mga atake nito. Hanggang sa hindi niya na makayanan ang mga pinsalang natamo niya. Nang papunta na sana si Sierra para pigilan ang parusa kay Gedgetel ay hinarang naman siya ni Rosaria at pinapabalik siya sa kanyang kulungan. Tinanggihan ito ni Sierra at dito na nag-umpisang umatake si Rosaria na kaagad ding ginantihan ni Sierra. Pareho nilang inilabas ang kanilang soul weapon at nag-umpisa ng maglaban. Kahit na isa ng clan leader si Sierra ay hindi pa din niya mapantayan ang lakas ng mas veterano sa kanya. Biglang ipinatawag ni Raskrea si Rosaria para umpisahan na ang parusa kay Gedgetel at isinama niya din si Sierra. Dahil sa pagtakas ni Sierra sa kanyang kulungan para sagipin si Gedgetel ay nagdesisyon si Raskrea na parusahan din ito ng eternal sleep. Pilit namang sinasabi ni Gedgetel na walang nagawang kasalanan si Sierra at maging si Rai. Dito na rin niya sinabi sa ibang clan leader ang nakikita niyang isa sa mga dahilan bakit galit na galit si Raskrea kay Rai. Dahil umano ito sa pag-alok ng dating pinuno kay Rai na maging susunod na pinuno na papalit sa kanya. Nagulat ang mga clan leader sa narinig nila at nabanggit din ni Gedgetel na hindi man lang nagsikap si Raskrea na alamin ang totoong nararamdaman ng dating pinuno at ni Rai. At kung bakit nag-alinlangan noon ng dating pinuno na ipamana sa kanya ang trono at bakit hindi din tinanggap ni Rai ang alok sa kanya na magmana ng trono.
Pinairal lang umano ni Raskaya ang emosyon nito at wala umanong mararating ang Lookdonia kung ganito lang siya palagi. Hindi naman sumang-ayon ang mga clan leader kay Gedgetel bilang pagrespeto kay Raskaya. Nilabas na ni Raskaya ang soul weapon na Ragnarok at lumapit kay Gedgetel. Bago pa nito maisagawa ang parusa ay bigla namang dumating dito si Rai. Hindi umano siya papayag na mailagay sa Forced Eternal Sleep sila Gedgetel kaya kaagad siyang hinarangan ni Kay. Umatake si Kay ng paulit-ulit ngunit hindi man lang ito ininda ni Rai. Nagsimula na ding umatake si Rosaria ngunit hindi pa din ito umubra. Nang ibinalik ni Rai ang mga atake ni Rosaria ay tumulong na din si Ludes para sanggain nito. Pero kahit ang ginawa niya ding atake ay nawasak lang ni Rai. Ginamit ni Rai ang kapangyarihan niyang mind control at unti-unti silang napaluhod. Akala naman ni Sierra na tanging pinuno lang ang may kakayahan na kontrolin ang isang clan leader. Ayon kay Gedgetel na kahit nakakataas ang pinuno sa lahat ng mga noble ay mas makapangyarihan pa rin umano ang nobles. Lumapit na si Raskaya para kalabanin si Rai at naramdaman naman kaagad ng ibang noble ang aura nito kaya kaagad bumalik sila Rajak sa kastilyo at pati si Frankenstein ay sumunod na rin. Paulit-ulit na umatake si Raskaya ngunit hindi nito magawang saktan si Rai. Dito na ginamit ni Raskaya ang kanyang Bloodfield at madali lang din itong nawasak ni Rai. Pumosisyon naman ang tatlong clan leader sa harap ni Raskaya para tulungan siya. Sabay-sabay silang umatake kay Rai ng paulit-ulit ngunit hindi man lang nila magawang makapatama. Ginamit ni Rai ang kanyang Bloodfield at hinarap ito ni Raskaya na gumamit din ng kanyang Bloodfield para kontrahin ang atake ni Rai at dito ay nagawa niyang sugatan si Rai. Pareho silang nanghina at dumating na din si Frankenstein para alalayan si Rai. Ilang sandali lang ay lumapit si Rai kay Raskaya at inilabas nito ang isa pang Ragnarok at kasama ang Ragnarok ni Raskaya ay biglang lumitaw ang ama niya o ang dating pinuno. Nagsalita ito kay Raskaya at alam niya umano na nagdulot ng kaguluhan sa Lookdonia ang nangyari sa kanya. Ipinaliwanag nito ang dahilan kung bakit pinili nito na isagawa sa kanyang sarili ang Eternal Sleep. Ayon sa kanya na dahil may kakayahan ang mga noble na mabuhay ng walang hanggan kung gugustuhin lang nito ay may nakikita pa din siyang kulang dito. Dahil kung ikukumpara umano sa mga tao na nabubuhay lang sa mas maikling panahon at mas mahihina sa mga noble pero gumagawa sila ng paraan para madagdagan ang kanilang buhay at mas lumakas pa. Ito ay ang tinatawag na evolution na nakikita niyang kulang sa mga noble. Kaya naisip niya na panahon na din siguro para mag-evolve ang lahi ng mga noble. Kinausap niya ang mga clan leaders at ibang matataas na opisyal na pinagkakatiwalaan niya ng kanyang mga plano. Sinabi niya sa mga ito na para ipagkatiwala ang hinaharap ng Lookdonia sa bagong henerasyon ay nagboluntaryo siya na isagawa ang Eternal Sleep. Madami umano dito ang nagpasya ding sumama sa plano niya ngunit hindi niya pinayagan si Gedgetel para siya umano ang gumabay sa bagong henerasyon. Tinanong naman ng mga clan leader kung bakit hindi ito kaagad sinabi ni Gedgetel sa kanila. Sumagot si Gedgetel na dahil sa biglaang pangyayari sa kanilang pinuno at ibang mga clan leaders at sa pagtanggap na din ng bagong mga clan leaders sa kanilang tungkulin ay nagdulot ito sa kanila ng pagkalito na lagpas pa sa inaasahan niya. At kasama na din dito si Raskaya na susunod na pinuno. Dahil dito ay may nagsamantala at nagpakalat ng maling impormasyon na nagtuturo kay Rai na may salarin sa lahat. Dahil umano sa nakikita niyang nagkakaisa ang mga clan leader para tulungan si Raskaya ay hindi na lang siya nagsalita pa at inisip na lang na ito ang mas makakabuti sa Lookdonia. Kaya dahil sa kasalanan niyang ito ay handa na umano siya sa kaparusahang ibibigay sa kanya. Bigla namang dumating si Carias at kaagad na inihagis si Regis. Nakiusap din si Regis kay Raskaya na parusahan din siya kung paparusahan nito ang kanilang clan leader sa naging kasalanan nito. Napahanga si Carias sa ginawa ni Regis at sinang-ayunan din ito ni Rajak. Ayon sa kanila ay hindi umano dapat parusahan ang mga posibleng susunod na clan leader dahil ang mga ito umano ang susunod na susuporta sa pinuno at sa lahi ng mga noble. Dahil dito ay nakiusap ang lahat ng mga clan leaders kay Raskaya. Nilapitan ni Raskaya si Gedgetel at sinira ang nakagapos sa kanila ni Sierra sabay napasandal din ito kay Gedgetel. Bago magpaalam ang dating pinuno ay humingi muna ito ng tawad sa kanyang biglaang pagkawala na walang kahit anong pasabi kay Raskaya. Dito na din naging isa ang Ragnarok at kaagad itong niyakap ni Raskaya. Nang makarecover na sila M21 sa mga pinsalang natamo nila ay ipinalam ni Frankenstein sa kanila na handa na ang lahat para sa kanilang pagbabalik sa Japan. Makakasama pa din nila sila Regis at Sierra na binigyan din ng permiso na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral. Para naman sa sitwasyon ni Rai ay hinihintay niya pa umano ang magiging desisyon nito. Habang pinagmamasdan ni Rai ang lugar kung saan sila palaging nag-uusap ng dating pinuno ay nilapitan siya ni Raskaya. Tinanong siya nito kung ano ang opinyon niya tungkol sa ama nito.
Naalala ni Rai ang pag-uusap nila ng dating pinuno tungkol sa alok nito na maging kapalit nito sa trono. Gusto nito na maging modelo si Rai para kay Raskrea hanggang sa dumating umano ang panahon na maging handa na ito na maging pinuno ng mga noble. Ayon kay Rai ay wala siyang ibang makita kundi isang proud at mapagmahal na ama. Kaya bigla na lang natawa si Raskrea sa mga sinabi ni Rai. Nagdesisyon naman si Rai na sumama din kina Frankenstein sa pagbalik sa mundo ng mga tao. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Noblesse. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood at shoutout na din kina